Ito rin mga ka-farmers, natapos na rin natin yung pinto ng ating brooder. So nung una kasi hindi pa natin nagawa nito, pero ngayon ay tinapos natin dahil kailangan nating lagyan ng mga sisiw ito dahil wala na tayong space doon sa loob ng ating brooder. So ito yung ginawa kong simpleng pinto nila. So yan, ito. Yo. So yan mga ka-farmers. So, wala pang laman ito dahil nandun pa sa loob yung ilalagay natin. Dito naman, so yan yung mga sisiw natin. So yung ginawa natin dito mga ka-farmers ay ito, open close lang. So ginawa natin ng frame yung pinto natin, yan. At mapapansin nyo, naglagay ako ng screen dito. So maliliit yung butas. So ang purpose nito mga ka-farmers ay para makalabas yung init doon sa loob, para hindi masyadong mainitan yung mga sisiw natin doon sa loob. So dito lalabas yung init, at the same time hindi makakapasok yung mga langaw at saka lamok dito mga ka-farmers. So yun din ang isa sa mga iiwasan natin para hindi magkasakit yung mga sisiw natin. So yan, hindi makakapasok yung mga langaw dahil yan merong mga langaw nga, pero hindi sila dito, lang sila sa labas dahil sa amoy ng feeds na kinakain ng ating mga sisiw. So yan, ma-attract talaga yung mga langaw dito sa loob dahil sa feeds nila, at the same time at yung kanilang mga ipot. Hindi naman masyadong mabaho mga ka-farmers, pero yung feeds yung mabango. So yun ang amoy na hinahanap ng mga langaw. So yan, malalaki na yung first batch natin ng mga sisiw. Meron din ito mga pure white leghorn. So siguro magkakasya dito yung, kung masisiw pa mga ka-farmers, siguro kaya ito ng nasa 100 pieces every kwarto. Pero kapag ganito na kalalaki, siguro nasa mga 60 or 70. Medyo maluwag pa yan, pero yun ang kailangan natin. Hindi kailangan magsisikipan yung mga sisiw natin para hindi sila masupukit. So ilaw na lang, i-attach natin yung ilaw para merong ilaw yung ating mga sisiw tuwing gabi. So hindi na tayo mamiligro mga ka-farmers kung in case mag-brown out at walang ilaw yung mga manok natin. Hindi na tayo mamiligro sa gabi kung papasukin ito ng mga lamok, dahil merong hindi makakapasok yung lamok, merong nakaharang dito na screen. Yan. So yun, ayos na ito, good to go na ito. At mamayang gabi, mamayang hapon ba, mamayang gabi, i-transfer na natin yung ibang sisiw dyan sa kabilang kwarto dahil meron tayong bagong napisa na mga sisiw. So yan lang ang ating update dito sa ating brooder. Siguro baka magagawa pa tayo ng isang ganito kalaki pa rin, dahil baka kukulangin yung mga brooder natin. Hala ko, may nagpi-feather pecking. Parang may dugo yung isang, yan hindi lang ako sure, pero parang dugo yan. Titingnan natin naman masusi itong mga manok natin kung wala bang nagpi-feather pecking. Para kasing dugo yun mga ka-farmers yung nakita ko. Alright. Ito naman mga ka-farmers, dahil merong nakakita sa ginawa nating brooder, isang kaibigan natin ang nagpagawa nito at isang kwarto lang yung kanyang kailangan. So ito, gagawa tayo ngayon ng chick brooder at tingnan natin mga ka-farmers kung paano ko ginawa ito. So let's go!
So ito na yung brooder na pinagawa sa atin nating kaibigan mga ka-farmers. Yan, ang haba pala nito ay 4 feet starting from here to there. Char. So nagsimula dito mga ka-farmers hanggang doon ay 4 feet. At yung dito naman, yung width naman niya ay nasa 30 inches yung pahaba niya dito. So at dito naman, yung height naman nito mga ka-farmers ay nasa 18 inches yung height nitong ating ginawang brooder. So yan, may screen dito para dito lalabas yung init sa loob. Hindi masyadong masuffocate yung mga sisiw natin. Yan, meron ng handle. Yan, open na lang yan. Yan. So yan mga ka-farmers, dito sa loob medyo maluwag talaga. So magkakasya dito niyang mga 100 na sisiw. Pero kapag lumaki na ay siguro nasa mga 70 or 80 pieces na sisiw lang ang pwede magkasya nito kapag nasa 3 weeks old na hanggang 1 month. Pero ayos na rin yon dahil pag dating naman ng isang buwan ay lalabas naman sila dito. So ito yung order ng ating kaibigan. So yan. So solid pala ito mga ka-farmers, matibay. Yung ginamit natin na plywood dito ay marine, yung sa sahig, para siguradong matibay at tatagal ng panahon. So yan. Alright. So yan mga ka-farmers.